Hi guys, I'm Caleb. And I'm Amri po. And today, pag-uusapan natin yung isang documentary film that is available on Netflix, which is The Social Dilemma. So, ano nga ba yung social dilemma? Like, ano yung pwede nating um, takeaways? So basically kasi yung base sa pagkakapanood ko sa documentary, basically social dilemma, pinag-uusapan niya yung kung ano epekto ng social media sa buhay natin. Kumbaga ano yung epekto niya sa bawat araw, maging depression man yan, masaya, positive or negative. Kumbaga ganun, yun ine-explain niya. And kung paano din nagwo-work yung mga AI or artificial intelligence through those social media. Oo, kaya alam nyo guys, sa documentary na Social Dilemma, meron din tayo mga na-identify na mga ethical issues, no? Kasi alam mo in this age ngayon, especially in the information age today, it is very important na dapat meron tayong considerations. Alam mo yun? So ano yung ethical dilemma na nahanap mo? Isa sa mga ethical dilemmas na identify ko kanina was about data breach. 'Di ba? Kasi diba ethical dilemma yun? Oo. Ethical dilemma yun. Pero actually, totoo na ba? Kasi alam mo, yung mga social media kapag gumagamit tayo niyan, kasi diba sinasabi nila libre. Yeah. Tapos meron din sinasabi sila, or ako lang ata nakarinig na to, pero sure naman ako madami, yung sinasabi nila na yung mga data mo, yung ini-input mo na data, never yan lalabas or never nila gagamitin against you. Kasi stated doon, sinabi nila na the data that is being taken from users itself is being used para gumawa ng model, 'di ba? Kaya alam nyo, kapag gagamit tayo ng AI, ng artificial intelligence, ChatGPT yan or Google Gemini or whatsoever platform, kumbaga mapapansin natin na Nakadepende din kasi kung saan kayo nakalocate. Kumbaga, it's designed for each person. Na unlike sa mga Wikipedia, kasi kung Wikipedia designed yan for a specific person, siyempre iba-iba na yung meaning ng certain words sa atin. Kung sa akin yung thank you, ibig sabihin yung thank you talaga. Kung sa kanya thank you, sa kanya iba, yung pala ayaw niya sa'yo, ganun. So basically, ang sinasabi namin dito is ang social media, yung mga Google or mga Twitter, Facebook, or any generative AI, nagbebase yan kung saan ka nakalocate or anong klase ka or anong meron data sila meron sa'yo. Kasi example na lang nito is, let's say, sa Facebook, kung ano yung, or sa Instagram, yung mga reels. Let's say, ang dumadaan ng mga reels sa'yo is more on comedy, more on funny reels, di ba? And sabihin natin na yun yung madalas kang mag-react with, i-repost, i-share. Magugulat ka na lang na the next day, sunod-sunod, yun na yung content ng Tapos, IG feed mo. Kaya nga sobrang nakakagulat. Let's say nakipag-break ka, gano'n, tapos let's say comedy diba yung nauna sa'yo. Tapos bigla mo maya-maya, dahil ayun nga yung AI, parang nakukuha niya lahat. Kahit sobrang liit ng information sa'yo, gagawin niya, hanapan niya ng pattern niya, bakit mo nilike to, bakit mo view to, iisipin niya, maybe he went through a breakup. So, papakita niya sa'yo parang nakapag-breakup ka. So, yung mga next na reels mo, connected doon. Oo, kumbaga algorithm na siya ng AI. Ginagawan ka talaga niya ng model para pakita na ito yung nangyayari sa'yo ngayon, ito yung magpapahook sa'yo para panoodin mo to. Okay, ano ba yung next question natin? Meron tayong explain kung bakit yung mga issues na ganito is significant, which is sa information age nga natin. So, I believe that it's very much significant when it comes to this information age. Kasi alam naman natin that when using social media, ang unang-una naman sinasabi sa atin dyan, yun nga, yung tiwala na nandoon. And yun nga, yung sinabi niya na breach of trust or yung breach of data, kinukuha pa rin nila, ginagamit pa rin nila against you so that they could make profit. So parang, ayoko ng ganun. Sasabi nyo, libre lang to, wala naman to papakinabangan, bakit nanginginabang kayo? Tapos habang yung buong mundo or nagkakaroon ng mga social dilemma dahil sa inyo, dahil nga sa mga pinapakita nyo na kadalasan misinformation. Kasi meron din doon sa na nabanggit doon, na sinabi doon na
misinformation spreads 6 times faster than true information. So kumbaga, kapag nag-spread ng misinformation or kumbaga kapag naniwala ka sa misinformation kasi alam naman natin na medyo nakakapaniwala yung pagkakaano ng Oo. AI sa'yo, parang mapapaniwala ka, ito pala yun, kaya ganito Mm-mm. nangyayari. So parang maniniwala ka sa kung ano meron, which sometimes, like the katulad ng pinakita doon, nagkaroon ng protesta, Mm. which can also lead to a lot of harm. So parang Oo. ang ano niya, Kaya alam nyo, significant din talagang mapag-usapan natin itong mga issues na to kasi bilang mga media users of this age ngayon, we should know on how to handle these issues, 'di ba, through media. Like, we should consider yung mga ethics, halimbawa na lang is prudence. Ano bang sinasabi ng prudence that we should pause before we react, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging resulta or epekto ng mga actions na ginagawa natin through these different platforms. Kasi baka mamaya yung palang shinare natin is meron tayong naapektuhan na isang user na sabihin natin is dahil nga affected siya, pwede siya mag-lead to sabihin natin yung mga um, ano ba yung mga tawag sa mga ano na yun, yung pwede siya ma-depress or maging depression, anxious. yung mga there are let's say there are a lot of positive effects, pero kapag ganun, we also have to see the other side of the coin. Yun nga yung mga negative effects na baka maging depressed ka because of things that AI shows you, because of the algorithm, because of the model they made for you. So parang ganun, mahirap siyang ano, so kailangan mo ng prudence so that you would stop and think and verify before going on. Another virtue that I think is very much important is empathy. Kasi ayun nga, katulad ng doon sa documentary na napanood, meron nga doon na nabubuli. And I very much think that as a social media user, we should always have empathy for others. Because ayun nga, sinabi mo na may mga negative effects. Kasi There will- human being din yun. Yeah. At the end of the day, pare-paras lang tayo. And because as a social media user, another virtue you should have is responsibility. Yeah. You should be responsible with every use. Kaya dapat talaga meron tayong ethical considerations when it comes to these things, no? Okay. So, apply relevant virtues. Yun nga, relevant virtues, halimbawa nga nung empathy. Nabanggit naman din. Nabanggit na. Ayun na din yun. Siguro isa pa dagdag is yung truthfulness. Kasi alam naman natin kung gaano kalaki yung galing sa truthfulness yung tiwala natin. Kapag nawala yan, wala nang silbi ang social media. Parang puro na lang kasinungalingan at saka harm na ibibigay sa atin kapag wala tayong truthfulness. Yeah. Okay, so relate doon natin yung ano po yun? Nagbi-video lang po. Okay lang po, pero nagbi-video lang. Okay lang po kung nagbi-video po pa. Apa. So, okay lang po. Edit na. Ah. So, continuing to relate the 8:25. issues to your experiences and habits as a social media user. Relate the issues to your experiences and yun nga tulad nung kanina, 'di ba? Yung algorithm na once you react to something is AI or the media uses that information ba tinatawag nila to? Data. Uses that data para makapagbuo ng let's say ayun nga yung algorithm. Yung algorithm para Oo. sa'yo or model mo. So, let's say parang iisipan nila kung paano ka ma-attract or paano ka mapapastay sa social Yeah, media na kung mas paano mahaba. nila mapapatagal yung screen time mo. Kasi doon sila sa screen time Kumikita. Oo. Oo. So, ayun nga, katulad ng sa experiences ko. So, personal experiences ko. So, last time when I broke up with my ex, and first day na nakapag-break ako, it was all fun and comedies lang yung mga, let's say yung TikTok ko, for example. Yung For You page ko, puro comedies lang, nakakatawa, ganun-ganun, nakaka-relate. So, maya-maya sa susunod na araw, puro breakups na. So parang kuwang-kuwa nila. Akala ko nung una, coincidence siya. Pero there's actually a thing that we call models or ginagawa nilang mga models base nga doon sa documentary. Kaya tulad nung sinabi niya kanina, yung data na kinukuha sa atin, hindi nila yung ginagamit for like stalking or ibigay sa iba. But instead, they use that data that they get from us to create models para makita nila kung ano yung
algorithm natin, di ba? Something na ganun. Tama ba? Tama ka. So, ano yung marirecommend mo para sa mga individual or tech companies? Siguro for individuals, ang marirecommend ko actions for individuals. Yun na, we should do fact check always. Especially sa sobrang bilis kumalat ng false information ngayon. Especially when it comes to, let's say, politics, di ba? Or Sobrang laki ng politics. sobrang laki, yeah. Or when, let's say, social media influencers who goes through very hard times, let's say breakups, di ba nagagawan siya ng issues. So, bilang responsible media users, we should really do a background check on those issues. We should know the stories ng both sides. Kasi hindi natin alam na both sides have strong claims or both sides might have explanations with regards those issues na nagsisirculate online. Kaya nga sobrang importante that we always should have room for doubt. Wag lang basta-basta maniniwala. No matter how persuasive an AI can be, we should always have room for doubt. Kasi hindi naman natin alam, baka mamaya hindi naman talaga totoo. So that's why we should always fact check. And another thing na something they should do, or specifically tech companies, yung mga big tech companies, kasi alam naman natin kapag mga tech companies, they only care about themselves. Base nga sa documentary, whenever ang social media, it only benefits those who are privileged or those who are high in power. So basically, what I'm trying to say is that they should have limitations. Or, ayun nga, katulad nga nandun sa documentary na sinabi nila na they should tax tech companies for the data they have. Kasi nga sa sobrang dami ng data na nagagamit nila, sila lang naman nakikinabang and wala naman nababalik para sa publiko. And another thing, sobrang laki ng kinikita nila kasi diba yung mga advertisements na nakikita natin through social media is syempre galing sa mga advertisers. And nabanggit nga rin doon is that we are the product itself. Diba? So, nakakagulat nga yun eh. That's why I was hooked. Kasi noong una, actually, when I'm parang di ako Hindi siya pa ako interest. tapos nung napagkabanggit nung parang product pala tayo. Oo, kasi ang nakukuha nilang product sa atin is the screen time that we use, especially sa mga social medias. Kasi doon talaga sila kumikita. Kaya sobrang ganda nitong documentary. So, we suggest you guys watch it. Kasi maganda talaga siya. Actually, marami kayong realizations about it. And That's all, all. ayun. And ayun, gusto lang talaga namin mapag-usapan yung insights namin about dun nga sa documentary na Social Dilemma kasi it's very nakakamulat na mata talaga. So sobrang dami nangyayari ngayon, especially through online platforms like social media, that we should really be informed about na dapat alam natin kung anong gagawin natin sa mga ganun na scenarios. Yeah, that's why we should always be careful and double check and always have room for that. Yes.